Ang Blazing Mountain of the Gods ay isang lugar na napapalibutan ng mga mystical na tanawin, matatarik na bundok, at isang ruta na tila dinisenyo para sa mga naghahanap ng kakaibang hamon at ganda ng kalikasan. Pero saan nga ba ito matatagpuan? At ano nga ba ang mga klase ng tanawin na naghihintay sa atin dito? Pero bago natin marating ang highlight ng ating biyahe, sisimulan muna natin sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte. Unang destinasyon, ang birthplace ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, isang makasaysayang lugar na puno ng kwento ng nakaraan. Susunod, bibisitahin natin ang Santa Monica Church, ang pinakamalaking simbahan sa rehiyon ng Ilocos na may pinakamahabang nave sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng Sarat, handa na tayo para sa highlight ng ating adventure, ang pag-akyat sa Blazing Mountain of the Gods. Sa daan pa lang na tinatawag na Solsona Apayao Road, ay mararanasan na natin ang kakaibang tanawin, ang makapigiliningang kabundukan. Grabe yung sharp nung bundok, yung mga edges, pakagandang tingnan. Ang mga ahon at kurbada ng kalsada, at ang mga delikadong bahagi ng daan tulad ng landslides. Oh, grabe yung damage. Huwag din nating kalimutan ang malamig na klima at makapal na fog na lalong magpapasaya sa karanasan natin dito. Dito kitang-kita natin yung galaw ng makapal na ulap pataas dito sa bundok at kalsada. Kaya't ihanda ang sarili dahil isang hindi makakalimutang paglalakbay ang naghihintay sa atin. Yung kulay ng araw na kulay orange tapos asul na kalangitan, tapos yung kulay puti na ulap ang nakikita natin dito. Grabe, ang sarap magmotor! Ang ganda ng Pilipinas! Alright, papasok na tayo ng bayan po ng Sarat dito po sa probinsya ng Ilocos Norte. Ito po yung mababasa nyo sa arko. Welcome to Sarat, birthplace of President Ferdinand Edralin Marcos, 1965-1986. Dito pala pinanganak sa bayan ng Sarat ang ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. And napansin ko lang bago tayo pumasok ng bayan ng Sarat dito sa pinaka-arko, meron tayong nakita rito na wind phone. Yan, pwede kayong pumasok dito. Ayun, tapos parang may camera yata. Talk with your deceased loved one. And then ito pa yung nakakahanga rito. Meron silang little free library. We all do better when we all read better. Yan, free lang din to. May mga books dun sa pinakaloob, pero nakalock siya. Hindi ko lang alam saan tayo makakakuha ng susi nito, pero libre siya. Okay, tara, biyahe na tayo. Okay guys, welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Patungo tayo ngayon sa Blazing Mountain of the Gods. Grabe, yung pangalan pa lang ng destinasyon na pupuntahan natin, talagang kakaiba no? Kaya tara, tutok lang po kayo sa ating biyahe para ma-feel nyo din na para ko lang kayong kasama sa ginagawa nating pagmamotor at pagsaksi sa magagandang tanawin na ating madadaanan. Okay, let's do it! Bago natin puntahan ang Blazing Mountain of the Gods, bisitahin muna natin ang ilan sa mga kilalang tourist attraction dito sa bayan ng Sarat. Malapit na yata tayo sa pinakakabayanan dito po sa Sarat. At dito rin daw matatagpuan yung pinakabahay ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ito na yata yun. Oh, ito na nga yun. Wow. Itong bahay na nakikita natin, dito po pinanganak ang ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte, nakatayo ang isang simpleng bahay na naging saksi sa simula ng isang makulay na kabanata
ng kasaysayan ng Pilipinas. Dito, noong 11 ng Setyembre, 1917, isinilang si Ferdinand Edralin Marcos, ang naging ika-10 Pangulo ng ating bansa. Makikita sa loob ng bahay ang mga exhibits na nagtatampok ng mga memorabilia ni Ferdinand Marcos, mga larawan at dokumento tungkol sa kanyang administrasyon at mga talambuhay ng pamilya Marcos. So kailangan lang nating mag-log dito sa Tourist Assistant Desk and kailangan natin magbayad ng 20 pesos per head. Dito makikita natin yung lumang picture nila. Yan, Josefa, Edralin Marcos, and the young Ferdinand. Dito mayroong mannequin. Tapos ito siguro sinuot ng nanay ni dating Pangulong Marcos, no? Yung damit na ito. And marami tayong makikita rito ng mga lumang gamit. Kagaya nito, mga basket. Iba't ibang klaseng basket, iba't ibang itsura. Yan. Makikita natin dito yung isang kahoy na ito yata yung panghabi ng tela. So sa mga nakikita ko mga videos, parang ginagamit yata, ginaganto yung kahoy na yan para makabuo ng tela. Tapos yan, makikita natin yung mga sinulid dito guys. Oh. Yan yung mga sinulid. Meron ditong hagdan na pwede nating akyatin para makapunta tayo doon sa pinaka second floor. Yan, narating na natin yung pinaka second floor ng bahay ng dating Pangulong Marcos. Meron ditong salakot yata tawag dito na gawa sa upo. Yung upong malaki, hindi ako sigurado, no? Pakitama na lang po tayo kung mali. Pero ang pagkakaalam ko, ano to, gulay. Galing, no? Ganda ng pagkakagawa. Meron ding mga lumang pera, lapis, tapos dyaryo yata ito. Meron pa ritong instrumento. Hindi ko lang alam kung ano tawag dito. Yan, narinig niyo yung tunog. Ito naman yung isang kwarto pa na makikita nyo rito. Yan guys, oh. Ano yung mga nakalagay sa salamin? Tingnan natin. May rosaryo. Tapos, Bible. Nobena. Meron ding mga kandila. Yan, tas kwintas. Kapag nabisita ninyo yung bahay ng ating dating Pangulong Marcos, grabe, para tayong ibabalik sa unang panahon. Yung mga napapanood natin sa mga lumang pelikula, yung mga ganitong klaseng antik na kama. Wow! Nakakamangha, no? Na-preserve pa rin nila yung mga ganito. Meron pa tayong nakikita rito na salamin. Yan, nakasulat, Young Ferdinand Baby Clothes. Wow! Ito guys, tingnan nyo yung ano niya. Short. Tapos yung sapatos yata ito. Hindi nyo nilalagay sa ulo, yung parang sombrero. Meron din tayong nakikita rito ng mga antik na upuan. Yan. Dito sa gilid ng bintana. Tapos ito, meron sungka. Ayun yung mga ginagamit nila dito dati, oh. Libangan. Yan, dito sa kabilang kwarto, makikita natin, oh. Merong statue rito ng bata na nagbabasa. Nakaupo sa isang antik na upuan. Ang tahanan ay naging saksi sa kanyang kabataan at naging parte ng kanyang mga naunang karanasan sa Ilocos bago siya pumasok sa politika. Kaya ngayon, ang bahay na ito ay kilala bilang Ferdinand E. Marcos Presidential Center na nagsisilbing isang historical landmark at museum na nagpapakita ng buhay at pamana ng dating Pangulo. May nakikita akong simbahan dito eh. Ayun, ito. Ito pala yung Santa Monica Church.
Ang ganda rin ng pagkakadesenyo guys, oh. Yan, oh, tingnan nyo, oh. Wow. Ang ganda ng simbahan dito, oh. Ito ang Santa Monica Church na matatagpuan din sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte. Isang makasaysayang simbahan na kilala sa pagiging pinakamalaking simbahan sa buong rehiyon ng Ilocos. Nakilala din ng Santa Monica Church sa pagkakaroon ng maluwang at mahabang nave na may sukat na 137 meters. Kaya sinasabing ito ang longest nave sa lahat ng simbahan sa buong Pilipinas. Itinatag ito noong taong 1779 at itinayo ng mga Agustinian Praile. Ito ay isang mahalagang halimbawa ng kolonyal na arkitekturang barok sa Pilipinas. Ang simbahan ay gawa sa pulang ladrilyo o red bricks, isang material na karaniwang ginagamit noong panahon ng mga Espanyol. May malawak na pasyo at isang kampanaryo o bell tower na nakahiwalay sa mismong simbahan. Alright guys, pansamantala muna tayong huminto dito sa Santa Monica Church bago natin puntahan yung destination natin. Dahil isa po ito sa mga gusto ko talagang puntahan dito sa probinsya ng Ilocos Norte at maibahagi din sa inyo. Isa po ito sa makasaysayang istruktura o simbahan na matatagpuan nyo po dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Kung makikita natin yung disenyo nitong Santa Monica Church ay napakasimple pero elegante. At dito sa left side natin, makikita naman natin yung bell tower. Maganda rin yung pagkakadesenyo ng bell tower nila at may kataasan din. At ito naman yung katabing building ng simbahan. Ito daw yung kumbento na dati ring naging sentro ng misyon ng mga Agustino noong panahon ng mga Kastila. Grabe guys, no? Panahon pa ng mga Kastila. Yung mga nakikita natin dito na establishmento. Subukan natin pumasok dito sa pinakaloob. Dahil itong simbahan ng Santa Monica dito sa bayan ng Sarat, sinasabi na ito daw ang pinakamahabang aisle sa buong Pilipinas. Yan guys, oh. Ito yung pinakaloob ng Santa Monica Church. So makikita natin na mula dito hanggang doon sa pinakadulo, eh talaga namang napakahaba nito. At kung makikita natin dito yung disenyo ng loob, oh. Doon sa pinaka-ceiling, makikita natin yung mga kahoy or kawayan yata yun. Hindi ako sigurado kung pinaghalong kawayan at mga good lumber. Ang laki ng simbahan na ito. Saka yung pagkakadesenyo talaga ng mga pader, talagang masasabi mo na may kalumaan na yung simbahan na to. At kung kayo din po ay mapapasyal dito sa bayan ng Ilocos Norte, yan, pwede nyo sadyain itong bayan ng Sarat para makita nyo po yung napakagandang simbahan ng Santa Monica. Kaya ngayon, ang Santa Monica Church ng bayan ng Sarat ay kinikilala bilang isa sa mga National Cultural Treasure ng Pilipinas dahil sa ganda ng arkitektura, kasaysayan, at papel nito sa pananampalataya ng rehiyon. Patungo na po tayo sa ating destinasyon, ang Blazing Mountain of the Gods. Located po ito sa probinsya ng Apayao at bayan po ng Kalanasan ang nakakasakop dito. Pero sa gagawin natin na biyahe papunta sa ating destinasyon, dadaan pa rin tayo sa mga bayan ng Ilocos Norte. Isa po sa dadaanan natin yung Solsona. Andito pa rin tayo sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte. So mula dito, magmomotor pa tayo ng 1 hour and 16 minutes. Ganun pa kalayo yung biyahe natin hanggang marating natin yung Blazing Mountain of the Gods. Okay, let's go.
Meron tayong dadaanan dito na isang magandang kalsada. Tapos guys, oh, ang lawak ng ilog. Tabi muna tayo dito. Wow. Tapos meron pa tayo nakikitang nangingisda doon, no? And dito sa ilog nakapalibot din yung mga kabundukan na makikita nyo rito. Ito na yung susunod na bayan na ating papasukin. Welcome to Pidig, birthplace of Basi Revolt naman pala dito. Okay, paglagpas ninyo ng arko ng bayan po ng Pidig, Ilocos Norte, meron tayong kakananan dito, isang maliit na kanto papasok sa ating pupuntahan. Medyo maliit yung kalsada. Hindi ko alam kung shortcut ito o talagang ito yung dadaanan natin papunta ng Kalanasan, Apayao. Meron tayong kantong papasukan dito. Ayun, sa pinasukan ng kotse. And kailangan nakamapa din kayo dito pag pupunta kayo para hindi kayo mahirapan, kasi merong maliliit na mga kalsada na papasukan. Habang tayo ay nasa biyahe, nadaan nga tayo dito sa isang kalsada na parang nababalutan ng berdeng carpet dahil sa lawak ng bukirin na matatanaw dito. May tanawin pang ang sinasamahan ng mga bundok na tila ba nagbabantay sa paligid. Andito tayo sa gitna ng kalsadahan, tapos nakapaikot yung malawak na palayan, pati yung mga kabundukan na nagtatayugan. Pero berdeng berde yung tanawin na nakikita natin, ano? Lalo siguro kung matsatsyempohan natin na merong pananim na palay yung bukid. At dito may nakikita ako na kalsada sa kabundukan. Mukhang doon yung ating destinasyon. Madadaanan nyo yung malawak na bukirin na to na nakapaikot yung bundok. Dito po yan sa bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Dumadaan tayo sa isang magandang kalsada ngayon. Tapos nakita nyo naman, oh, sa bawat gilid merong mga puno. Kaya kahit tirikang araw, habang tayo ay nasa biyahe, sariwang hangin pa rin yung nalalanghap natin. Time check, 1:05 PM. Sumunod nating nadaanan ay ang mahabang tulay ng Bagbag sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Dito, hindi mo maiiwasang humanga sa ganda ng malinaw na tubig at mapahinto sandali upang damhin ang ganda ng kalikasan dito. Ano yung pangalan ng tulay na ito? Bagbag Bridge. Wow, ang haba din itong Bagbag Bridge, guys. Tingnan natin yung tubig dun sa ilalim ng tulay. Ang ganda nung agos ng tubig dun sa batuhan ng ilog. Sarap sigurong maligo dito. Siguro may mga time din na napupuno ng tubig itong malawak na nakikita kong lupa na punong-puno ng bato. Nakapalibot yung tanawin dito sa Bagbag Bridge. At tingnan nyo naman, habang binabaybay natin yung tulay, yung matayog na kabundukan sumasalubong sa atin. Ang ganda rin ng pwesto ng tulay na ito. Pagkatapos ng mahabang tulay, meron pa rito, Bagbag Bridge 3. Parehas lang silang Bagbag Bridge, pero ito yung pangalan naman niya, Bagbag Bridge 3. May mga pine tree sa gilid ng tulay, oh. Sunod-sunod pala tong mga tulay ng Bagbag. Ito naman yung Bagbag Bridge 5. Ang galing. So siguro ito ay nasakupan ng Barangay Bagbag, Solsona, Ilocos Norte. So pagkatapos nating daanan ang Pidig, Ilocos Norte, ito na yung binabaybay natin na kalsadahan. Kalsada po ng bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Habang tinatahak natin ang daan dito sa bayan ng Solsona, kitang-kita ang tahimik at simpleng buhay ng komunidad.
Ang mga bahay na nakatayo sa gilid ng kalsada ay napapaligiran ng luntiang palayan, mga puno at kaakit-akit na mga kabundukan na parang sinadya upang ipakita ang payapang pamumuhay sa probinsya. Dito sa kalsada na dinadaanan natin guys, tingnan nyo, merong open area. Mas palapit na tayo ng palapit sa mga kabundukan. Sa ating harapan ay nakatindig ang mga bundok na parang nag-aanyaya sa mga manlalakbay na dito magsisimula ang hamon ng kalsada, ang mga ahon at mga kurbada na magdadala sa atin sa magagandang tanawin. Palapit na tayo ng palapit sa mga kabundukan, no? Tingnan ninyo yung bundok sa harap natin, no? Matayog din, tapos makapal yung mga punong kahoy. So mula dito, magmamotor pa tayo ng 55 minutes, 25 kilometers. Time check 2:14 PM. Pero alam ko meron tayong kailangang hintuan. Ito yata yun. Meron na humarang sa atin dito na pulis. Dalawa lang kayo, sir? Opo, sir. Yun. Okay, so dito may checkpoint. Kailangan hihinto tayo kasi tatanungin kung saan tayo pupunta. Nagsisimula na tayo umakyat sa kabundukan. Ito na yung kondisyon ng kalsada na ating dinadaanan ngayon. Mga kurbadahan na paahon. So expected natin na unlimited twisties na naman yung magiging ruta natin paakyat ng Blazing Mountain of the Gods. Narito na tayo sa simula ng mga ahon at kurbadang ruta, ang kalsadang kilala bilang Solsona-Apayao Road, na kung saan mas magiging challenging ang bawat pagliko at pag-akyat natin. Habang binabaybay ko ang kalsada, mas nakikita ko ang tunay na ganda ng mga kabundukan na para bang ginukit ng kalikasan. Wow! Look at the scenery! Tingnan nyo guys, oh! Woo! Nandito pa lang tayo sa pinakabungad. Nag-i-enjoy na tayo sa mga tanawin na ating nakikita. Snake Road. Ganyan na yung mga sign na nababasa natin dito. Dahil simula doon sa pinaka-entrada, pag-akyat ng bundok, puro ganito na yung disenyo nung kalsada na dinadaanan natin. Wala nang hinto ito na mga kurbadahan, no? Pataas tayo ng pataas at syempre mas preskong hangin yung nalalanghap natin dito, oh. Tingnan nyo yung mga puno sa gilid ng kalsada, oh. Grabe, ganda ng ambience dito. Panalo din yung mga scenery na makikita nyo rito guys. Uy, grabe. Wow. Meron ditong gumuho na lupa. Makikita natin yung yung kalsada. Merong butas sa ilalim. So hindi na pinapadaanan itong bahagi ng kalsada na to. Dahil makikita natin na ampaw na siya, wala nang laman. So posible na babagsak to kapag nadaanan ng mabigat na sasakyan. Grabe, oh, yung part na to, ingat po tayo. Yan, pag nakita nyo yung may landslide na bundok, oh, katakot, oh. Kaya nilagyan nila ng mga buhangin at lupa tapos bato dito, oh, para hindi na madaanan. Grabe yung damage nung landslide. Oh, katakot. Yan, oh, dati ganito kalapad yung kalsada na to, oh. At dahil nga nag-landslide doon, natabas na yung halos kalahati ng kalsada. Masasabi ko na talagang mag-i-enjoy tayo na dumaan sa mga ganitong classic mountain pass. Dahil nga sa mga tanawin na ating nakikita, tapos yung preskong hangin.
Kaso yun lang talaga, may kapalit na panganib, no? Lalo na kung matatapatan natin na masama ang panahon. Kaya po kapag andito tayo sa mga ganitong bulubunduking kalsada na dinadaanan natin o pinupuntahan, doble ingat tayo, no? Uy, meron dito ang open area. Mukhang maganda tanawin dito ah. Ayun, minto si Suki. Tabi muna tayo. Wow, solid. Grabe yung tanawin dito oh. Hinto muna tayo dito guys. Sino ba naman ang hindi mapapahinto dito, lalo na kung ikaw ay nature lover? Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung mga bundok na nakikita natin dito. Mistulang mga Toblerone yung itsura ng bundok na ating nasisilayan dito. Sobrang lawak ng kabundukan. No? Dito talaga mararamdaman mo yung sobrang lapit mo sa kalikasan. Yung tipong kahit inaabot tayo ng init ng panahon sa biyahe, pero pagka ganito na yung minumotor natin at nakikita natin yung scenery na talagang sasabi mo na makalaglag pa nga, talagang unti-unti nang bumabalik yung lakas natin sa tanawin at hangin na sariwa na ating nalalanghap dito. Kaya kung madadaan din kayo dito, hinto kayo dito sa pwesto na to. Ayun yung motor natin, malaki yung space nila. Yan, ito yung kay Suki. At the same time, dito na rin tayo nagme-merienda dahil wala na tayong dadaanan dito na tindahan. At yun, sana pag napuntahan nyo din itong kalsada na ating binabaybay ngayon, ay bigyan din kayo ng magandang panahon para masaksihan nyo rin to. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalupit yung mga kurbada na dadaanan natin, no? Woo! Yung literal na bituang manok. Okay, let's go. Biyahe na ulit. Time check, 3:30 PM. Kailangan mga bandang 5 andun na tayo sa Blazing Mountain of the Gods. Dito sa mapa natin, nasa 38 minutes na lang yung biyahe natin. Tingnan ninyo kung gaano kataas yung pader na nilagay nila dito para maproteksyonan yung pagguho ng bundok. Pero dito mukhang nawasak yung yung pader na nilagay nila. May bakas ng landslide. Wow. Woo! Kapag talaga nakakita tayo ng ganitong mga kabundukan, talagang napakasarap magmotor. Sulit na sulit din yung ride nyo dito. Nagpatuloy ang aking biyahe sa kahabaan ng kalsada paakyat sa ating destinasyon. Habang umakyat, ilang beses akong dumaan sa mga bahagi ng kalsada na inaagusan ng bukal na tubig. Makikita rin ang mga lumot sa kalsada kaya't kailangan ng dagdag na ingat dahil ramdam mo talaga yung dulas ng daan. Talagang makikita mo na berde yung kalsada sa kapal ng lumot na dadaanan nyo dito. Yun, doon nagmumula. Hindi rin maiiwasan ang mga bakas ng landslide. Mga tipak ng lupa at bato na tila nagpapaalala ng lakas ng kalikasan. Meron tayong dadaanan dito na kalsada. Talagang grabe yung damage na nangyari dito. So kung mapapansin natin, ito yung bundok na gumuho mula dun sa taas. And then bumagsak dito. So ang naging resulta, nasira yung kalsada. So yung kalsada, malapad talaga nung hindi pa nasisira.
Pero dahil nga nagkaroon ng landslide, nawasak. Tingnan nyo yung damage na nangyari. Oh. Kaya ang ginawa nila ngayon, tinabunan nila ito ng lupa saka mga batot buhangin para hindi siya madaanan. Pero kahit ngayon, delikado to sa mabibigat na mga sasakyan na dadaan dito. Dahil talagang konti na lang yung mga nakikita ko na sementado, no? Napakadelikado na ito, guys. Kaya kung kayo po ay pupunta rito, doble ingat tayo, no? Nakakilabot, no? Hindi ka lang sa tanawin kikilabutan dito, pati yung mga kalsada na dadaanan natin. Yan guys, so tingnan nyo dito sa kabilang part. Grabe yung damage. Ganito kalapad yung kalsada. So halos ganito na lang. Mas malaki pa yung left side ng kalsada na dadaanan nyo. So di kalayuan doon sa may landslide. Ito pa, oh, meron pang landslide dito. Ang daming landslide dito sa kalsada ng Solsona Apayao Road. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi mo maitatanggi ang kagandahan ng tanawin. Ang kabundukan na nakapaligid ay tila ba isang paraiso. Kahit mahirap ang daan, sulit naman ang bawat kilometro ng ating biyahe. Meron ulit tayong hinintuan na kalsada rito. Dahil dito, talagang ramdam natin yung taas ng kanalalagyan natin, no? Dito, kitang-kita natin yung mga kalsada na dinaanan natin kanina, oh. Parang mga ahas, oh. Tapos nakapalibot yung mga bundok. Then kita rin dito yung Kapatagan. Talagang masasabi mo na sulit yung gagawin mo na pagmumotor dito paakyat ng Kalanasan na Apayao. So nasa 20 minutes na lang makakarating na tayo dun sa ating destinasyon. Okay, tara, motor na ulit tayo. Wow! Woo! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga tanawin na ating nakikita dito, oh. Amazing! Wow! Yung itsura ng mga kabundukan, no? Dahil nga palubog na yung haring araw, parang may spotlight. Kaya yung mga edges ng bundok, grabe, napakagandang tingnan. Halo na yung kabundukan na makikita nyo rito. Yung mataas na kabundukan, yun yung may makapal na punong kahoy. Tapos itong mga parang toblero na bundok na makikita nyo rito, ito yung parang grassland, yung pinunta natin sa sa Pulag. Grabe, makapigil hindi nga yung tanawin na makikita nyo rito. At kung mapapansin natin yung ulap, po unti-unti na bumabalot na sa tuktok ng bundok. At mukhang doon yung destinasyon natin sa Blazing Mountain of the Gods. Palayo tayo ng palayo at mas lumalapit na tayo sa ating destinasyon. Di na rin natin namamalayan ng bilis ng oras dahil nalilibang talaga tayo sa ating mga nakikita. Yung mga bundok na parang binubuksan ng kalikasan, ang pinakamagandang anyo nito. Sabayan pa ng paglubog ng araw, kaya parang gininto ang liwanag, ang kabuoang tanawin dito. Napakaganda talaga ng mga nilikha ng Lord, no? Yung tayo ay nagmumotor sa ganitong mga lugar, masasaksihan natin kung gaano kagaganda yung mga nilikha niya. Ito na yata yung simula nung ahon dito talaga na malulupit. Okay, ahon. Oh, taas din na ito, oh. Woo! Yun!
ito pa. Pagkatapos noong matarik na pababa, ito naman yung bubungad sa inyo na tanawin. So sobrang taas natin, yung mga puno ng pine trees dito sa pinakabangin, no? Kitang kita natin yung mga tuktok. Tingnan nyo naman yung mga nilikha ng Lord, oh. Grabe. Ganyan makapangyarihan ng Lord natin, oh. Ganito yung mga nilikha niyang mga tanawin para makita natin, masaksihan, magbigay ng sigla o saya sa atin tuwing tayo ay bumibisita sa mga ganitong lugar, oh. Makikita ninyo yung mga tanawin ng bundok, parang medyo may pagka-orange na, oh. Ganda ng kulay. Tingnan nyo sa likod ko, oh. Unti-unti na lumulubog yung araw. Ang laki pa ng binigay na ganda ng mga pine trees na makikita nyo sa gilid ng kalsada. Kapag ganito na yung itsura ng kalsada na dinadaanan natin, yung punong-puno na ng pine trees nakapalibot sa kalsada, talagang ramdam na ramdam mo yung malamig na simoy ng hangin. And kapag talaga nasa mataas na bahagi na tayo ng isang lugar, pangkaraniwan nating nakikita yung mga ganyan, yung mga ganyang klaseng puno, dahil dito lang sila nabubuhay, no, sa mga malalamig na lugar. Sarap magmotor dito. Yeah. Taas. Woo. Ang taas na natin, oh. Tignan nyo yung tanawin sa likod natin, oh. Woo! Ganda ng Pilipinas. Tignan nyo naman, guys, oh. Grabe. Yung hangin na pumapasok sa helmet natin, para tayo nagpapahid ng yelo. Ganon kalamig. Kaya talagang yung mga tanawin sa bansa natin, no, kayang-kaya natin ipagmalaki na napakaganda ng Pilipinas. May ginagawang kalsada rito. Nasira din. Ang dami na nating nadaanan na sirang kalsada. Oop. Tingnan nyo, guys, oh. Nakakalula. Yun, pagkatapos ng ilang oras natin na pagmumotor, eto, papasok na tayo ng probinsya ng Apayao. At dito yan sa Barangay Butaw, bayan ng Kalanasan, Apayao. Okay, so nakalagpas na tayo ng probinsya ng Ilocos Norte, at probinsya naman ng Apayao yung dinadaanan natin ngayon. So malapit na tayo, 7 minutes na lang, nandun na tayo sa ating destinasyon. Habang pataas pa ng pataas ang kalsada, mas ramdam natin ang nanonood na lamig. Ramdam na ramdam natin yung sipol ng hangin pumapasok sa loob ng helmet natin. Woo! Grabe, lakas ng hangin, guys. Yeah. Sobrang saya ko na nakikita ko yung ganitong tanawin habang tayo ay papalapit ng papalapit. Napaka-epic ng lugar na ito. Guys, tingnan nyo yung gilid ng kalsada na dinadaanan natin, oh. Bangin na yan, tapos walang harang, oh. Guys, tingnan nyo, oh. Sunset. Tapos kasabay ng unti-unting gumagalaw yung ulap. Paraiso, guys, yung lugar na to, oh. Woo! At sa bawat ikot ng gulong, mas lumalalim ang saya ng ating paglalakbay. Talagang kakaibang pakiramdam ang makapagmotor sa ganitong lugar. Yung pakiramdam ba na
Parang dadalin ka sa ibang mundo. Nakakabang dumaan dito sa gilid dahil walang harang. Yung tipong manginginig talaga yung tuhod mo pag dumadaan ka dito. Kapantay na natin yung ulap oh. Oh. Hey! Pinalilibutan na din ng makapal na ulap ang daan. Pati mga tanawin ay halos hindi na rin natin nakikita. Ang kapal ng fog. Halos hindi na natin nakikita yung tanawin dito oh. Nabalutan na rin ng makapal na fog yung bangin. Oh. Solid yung tanawin guys oh. Oh, lamig. Sa sobrang taas natin, ito na yung kondisyon ng kalsada na dinadaanan natin ngayon. At ito puro fog na yung inabutan natin sa ating destinasyon. Yan, narating na natin. Time check 5:10 PM. Mount Kilang Pass, gateway to the province of Apayao, Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley, Barangay Butaw. You know, blazing mountain of the gods. Ito yung naabutan natin dito sa taas. Makapal na fog. Hinto muna tayo rito. Okay, pagkatapos ng ilang oras na pagmamotor mula doon sa Sarat, Ilocos Norte, ay narating na rin natin ang ating destinasyon, ang Blazing Mountain of the Gods. Kaso, hindi lang natin naabutan na maganda yung panahon dito, na sikat pa yung araw. Kanina, habang binabaybay natin yung kalsada, maliwanag pa, kita pa natin yung mga tanawin. Pero nung tayo ay nakarating na dito sa pinaka-destinasyon natin, biglang ganito yung naging kondisyon ng kapaligiran dito. Punong-puno na makapal na fog at hindi na natin nakikita yung mga tanawin. Tingnan mo yung mga galaw ng fog dito, solid oh. At dito talagang ramdam na ramdam natin yung malamig na panahon dahil napakalakas ng simoy ng hangin. Gusto pa sana namin puntahan yung bandang dulo, kaso medyo delikado na at ngayon ay nasa 5:15 PM na. So baka abutan tayo ng dilim, mas mahirapan tayo dahil nakikita nyo naman oh, zero visibility na dun sa part na yon. Sayang lang hindi natin nakita yung mga nakapalibot na tanawin dito. Ang kagandahan naman, talagang mas feel natin yung taas nung minotor natin dahil nga sobrang kapal ng fog na naabutan natin dito. Okay guys, so babalik na ulit tayo ng Ilocos Norte. Pagpapatuloy natin yung ginagawa nating paglalakbay doon. So pababa na ulit kami ni Suki. Babalik kami ng Luwag City dahil meron pa tayong pupuntahan na mga tourist destination o yung magagandang lugar sa ilang bayan po ng Ilocos Norte. So dito meron tayong mga nakita oh. Mga taga Nueva Ecija daw sila pero nagtatrabaho dito. Kayo yung gumagawa nung ano na yan. So dito pala sa Blazing Mountain of Gods, magkakaroon ng tourism hotel. Yan yung nakikita nyo na building na ginagawa nila. Gusto sana naming mag-overnight stay dito para itry kinabukasan na makita yung mga tanawin na nakapalibot dito. Kaso nga, ay ginagawa pa lang, no? Okay, sir. Maraming salamat. Ang babait nila. Bigyan natin ng sticker, syempre. Sige, sir. Yan. Alright. Ingat po kayo palagi. Pababa na tayo ng Ilocos Norte. Tingnan nyo naman yung kondisyon ng daan na dinadaanan natin ngayon. Halos hindi na natin nakikita yung kalsada sa sobrang kapal ng fog. Lakas natin yung ilaw natin. Kaya napakahalaga talaga na meron tayong malakas na ilaw kapag tayo ay pumupunta sa mga ganitong lugar, especially mountain pass, no? At kapag tayo ay nasa mataas na bahagi na kagaya nito, inabutan tayo ng makapal na fog, talagang pahirapan na makakita oh. Yun, wala nang fog. Doon lang talaga sa Blazing Mountain of Gods, sobrang kapal ng fog, no? Ito yung dinaanan natin kanina. Tingnan nyo yung tanawin guys oh. Ewan ko lang kung nakikita pa sa GoPro natin. Yung kulay ng araw na kulay orange, tapos asul na kalangitan, tapos yung kulay puti na ulap ang nakikita natin dito. Sana namang epic na ride ang nagawa natin. Grabe, ang sarap magmotor. Ang ganda ng Pilipinas. Woo!
nga inabutan tayo ng makapal na fog at hapon, hindi natin nakita yung mga tanawin doon na siyang binibisita talaga ng mga turista o motorista na pumupunta rito. So ngayon, nagdesisyon kami ni Suki na babalikan namin. Andito na tayo sa spot na kung saan malapit na tayo doon sa Blazing Mountain of the Gods. Mga nasa 20 minutes na lang yung momotorin natin. Time check, 8:22 AM. So tara na, simulan na ulit natin ang ating biyahe papunta doon sa Blazing Mountain of the Gods. Nanggaling ulit tayo ng Lawag City at ngayon binabaybay na natin itong kahabaan ng Solsona Apayao Road. Kung meron lang sana tayong tutuluyan dito nung nagpunta tayo, hindi na kami babalik ng Lawag Kaso talagang wala pa rito matutuluyan sa Solsona Apayao Road. Dumadaan na ulit tayo sa mga paahon na kalsada rito. Kanyang katataas yung kalsada rito. Dito pa lang sa part na to, talagang makapal na yung fog habang dumadaan tayo dito nung nakaraang punta natin. Pero ngayon, dahil maaga nga tayo pumunta, 8:23 na ng umaga, maganda yung panahon dito, pero andun pa rin yung nanunuot na lamig habang tayo ay nagbumotor. Atsyempohan natin ang magandang panahon dito sa Solsona Apayao Road. Ganitong oras pala masarap mag-ride dito. Maliwalas ang panahon, pati kalangitan, kaya mas nakikita natin yung ganda ng kapaligiran dito, yung luntiang tanawin, kalsada, kabundukan na punong-puno ng mga pine trees. At syempre yung makapigil hiningang mga kabundukan na makikita nyo rito. Ito pa tingnan mo naman yung viewing deck dito. Dadaanan mo lang sa kalsada Grabe yung sharp nung nung bundok. Yung mga edges, pakagandang tingnan. Panalong panalo ka dito sa biyahe mo sa mga tanawin na makikita mo. Parang Toblerone yung itsura ng bundok. Tingnan ninyo kung gaano kakapal yung ulap dun sa tuktok ng bundok. Kapag andito na kayo sa mataas na elevation, ganito na yung mga tanawin na makikita nyo. Halos natatakpan na yung matatayog na bundok ng makapal na ulap. Yung galaw ng ulap parang cinematic. Pakaganda guys Woo! Gaano kasarap magmotor na ganito yung nakikita mong view. Paraiso. Okay, ito na ulit yung pinaka boundary ng Solsona tapos Apayao. Welcome, Province of Apayao. So, andito na ulit tayo sa Barangay Butaw, Bayan ng Kalanasan, Apayao. Ito yung dinaanan natin na talagang hindi na natin nakikita yung tanawin doon sa baba. Gawa nga ng napakakapal na fog na naabutan natin dito. So eto pala yung
view na makikita natin dito kapag ka maganda ang panahon at walang fog. Ang taas na natin, kitang kita natin yung tuktok ng mga puno dito sa kabundukan na ating dinadaanan. Tingnan nyo yung galaw ng ulap oh. Parang ka naka timelapse no. Ito yung simula ng kalsada na talagang aahon tayo ng matindi. Dahil nasa 4 minutes na lang, andun na tayo ulit sa pinaka-sign na merong nakasulat na Blazing Mountain of the Gods. And dito makikita natin sa gilid ng kalsada oh, masasabi ko na ito ay delikado dahil makikita natin na wala man lang harang sa gilid. So sana malagyan din nila ng harang to no, para safe din yung mga motorista na dadaan dito. Ang karaniwan, tinan nyo, ang ganda ng panahon pero mamasa-masa yung kalsada na dinadaanan natin. At dito sa right side makapal yung lumot, kaya madulas. Mukhang makapal pa din yung fog sa biyahe natin na to ha. Inagahan na natin yung pagpunta rito. Ngayon ay 9:14 AM. Pero eto na, nagsisimula ng kumapal ang fog sa kalsada na dinadaanan natin. At hindi na natin nakikita ulit yung mga tanawin no. So ngayon ito na. Sobrang kapal ulit na fog yung na-experience natin dito. Pero mahaba pa yung oras natin. Ngayon ay 9:15 AM pa lang. Maiintay pa natin na sumikat yung araw dito para makita natin yung tanawin na gusto rin naming ibahagi sa inyo. Yan, andito na ulit tayo sa Blazing Mountain of the Gods. Ayan, hanggang dito lang tayo nung nakaraang biyahe natin eh. Ito yung Blazing Mountain of the Gods na makikita nyo rito, kaso naharangan lang nung sasakyan. So kailangan pa natin gumawi doon sa makapal na fog na yan. Mag-aantay tayo, baka sakali magpakita ulit yung tanawin. Okay, let's go. And ngayon, dediretsuhin natin to. Babaybayin natin tong kalsada para mapuntahan yung magandang spot dito. At yung spot na gusto naming puntahan dito, yun talaga yung sinasabi nila na Blazing Mountain of the Gods. So kailangan nating mapuntahan yon, makita yung tanawin, para masabi natin na talagang nakarating tayo dito sa Blazing Mountain of the Gods. Dahil nga sa nakarang adventure natin eh hanggang doon lang tayo sa may pinaka-sign. Andadaan tayo ngayon dito sa tubig, sana walang butas. Hindi natin nakikita oh. Bukod sa makapal na yung fog na dinadaanan natin dito, ganoon pa yung kondisyon ng kalsada. Mukhang kakaulan lang dito. Grabe, kapal ng fog. Para tayong nasa loob ng freezer. Sobrang lamig. Kapag ganito yung dinadaanan natin na makapal yung fog, malamig, tapos mahangin, talagang masasabi mo na ramdam mo yung lamig ng Cordillera. Uy! Oh, meron tayong dadaanan dito. Bumagsak na mga bato galing doon sa bundok. Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki oh. Grabe. Nag-enjoy tayo sa malamig na klima dito. Pero yung nakabantang panganib talaga dito sa mountain pass na dinadaanan natin. Oh, ito na yata yung spot na hihintuan natin. So kailangan natin huminto dito. Hintayin natin na sumikat yung araw at mawala yung makapal na fog para makita natin yung tanawin dito
sa Blazing Mountain of the Gods. Pero ganun pa din, makapal na fog yung naabutan natin dito. Kagaya nung unang pagpunta natin. Ngayon talagang kakaiba. Kasi nga malakas ang hangin. Tapos sumasabay yung makapal na ulap na may kasamang tubig. Kaya yung mga camera natin, kung pagmamasdan ninyo, yan o, tumutulo na yung tubig. Pero walang ulan yan ha. Pati ito oh. Yung nasa motor natin. And dito kitang-kita natin yung galaw ng makapal na ulap pataas dito sa bundok at kalsada. Mas ramdam natin yung malamig na hangin dito. Gawa nga ng may kasamang tubig. Yung fog na sumasalubong sa atin dito, no? Eh, yun, ang pakiramdam pag nandito kayo at natsyempohan nyo yung ganitong kondisyon, para kayong nasa loob ng freezer. Yan, at yung mukha natin, mamasa-masa na. Hindi naman umuulan, pero grabe. Pumapatak yung tubig. At yun, maghihintay pa kami ni Suki dito. Hanggang sa sumikat ang araw. Try namin kung hanggang ilang oras kami makakapagtiis na makita yung tanawin na gusto namin makita rito at ibabahagi nga namin sa inyo. And dito sa Blazing Mountain, yung pinaka view deck, makikita natin meron ditong upuan. Kapag maganda ang panahon dito at nakikita natin yung mga tanawin na nakapalibot, okay na okay tumambay dito. Tingnan natin mamaya kung lalabas pa tong tanawin na ating inaabangan. Ang ganda ng panahon sa pag-akyat dito, pero dito sa pinakataas, ganito talaga yung kondisyon na inaabot natin. Inabangan namin na umaliwalas ang panahon, umaasa na mawawala ang makapal na fog. Pero mukhang bigo kami. Hindi sumikat ang araw at parang mas tumindi pa ang hamog ng bundok. Kasabay nito, nagsimula nang lumakas ang ulan. Ramdam na ramdam namin ang sobrang lamig ng hangin at wala na rin kaming masilungan. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon na kaming bumaba na lang ulit. Mukhang wala talagang pag-asa na gaganda pa ang panahon. Sabi nga nila, swertihan lang ang pagkakataon na maaabutan mo ang maliwalas na tanawin sa tinaguriang Blazing Mountain of the Gods.